Okay, magandang araw Pilipinas. Sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin ito pong napakahalagang pangyayari. Bagamat hindi na maibabalik ang buhay ng ating kapatid na si Mima Alicia. Isang vlogger na kung saan ay tapat at higit sa lahat matapang na nakikipaglaban para sa taong bayan. Alam nyo, sa totoo lang, galit na galit po ang mga DDS, lalong-lalo na yung isang reliyong sungayan, maging yung ilang mga senador at ilang mga personas na aso at tuta ng mga Duterte. Galit na galit sila kasi talagang nakakatikim po sila ng mga mura o malulupit na mga mura mula po kay Mima Alicia. Alam niyo, sa totoo lang, kung minumura man sila ni Mima Alicia nung nabubuhay pa siya, yun ay ganti ng mga Pilipino para po sa mga kurap at para sa mga kriminal at mga magnanakaw na tao, kaibigan, kasama, mga sinungaling na nanggugulo sa Pilipinas na mga sakop ni Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, salamat po sa Diyos at talagang tulad ng sinasabi natin, hindi po magwawagi ang kasamaan. Ayon po sa mga kapulisan, posible na itong dalawang kriminal na ito na nahuli nila dyan po sa Mabalacat, Pampanga ay may kinabibilangang sindikato. Sindikato na kung saan ay maaaring sindikato ito ng isang reliyong kulto o sindikato ng isang politikong talagang dati ng kaanib ng isang malaking organisasyon o masamang organisasyon dito po sa ating bansa. Alam na po natin kung sino yung mga yan na mayroong sindikato. Si Sara Duterte, pamilyang Duterte, isang malaking sindikato po ang hinahawakan yan. Lalong-lalo na po itong isang sungayang reliyon na kung saan bagamat ginagamit nila ang pangalan ni Kristo, pero ang kanila pong mga gawain ay gawain po ng dyablo. No? Ngayon na nahuli na po ito pong dalawang kriminal na ito, marami pong nagre-react. Marami ang nagkukomento ng kung ano-ano. At sinasabi pa nga nila, malamang sa mga DDS na naman ibibintang yung nangyaring krimen dito kay Mima Alicia, at ang ituturo ng dalawang ito, ng dalawang personas na ito ay walang iba kundi ang mga DDS supporters ng mga Duterte. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, meron pa bang ibang pwedeng gumawa? Meron pa ba? Yung ex ni Mima Alicia, wala naman yung sindikatong kinabibilangan At saka walang sapat na pera yon para magbayad ng kung sino-sino dyan. Sa totoo lang, nung binugbog nga si Mima Alicia nung buhay pa siya, naalala nyo? Diba? May utang nga ng 100 mahigit 1,000 ang kanyang boyfriend, o pamilya ng kanyang boyfriend sa kanya. Ngayon, saan kukuha ngayon ng pambayad itong pamilya, dating kalibin ni Mima Alicia? Diba? Mas malapit-lapit sa katotohanan na maaaring nag-utos o nagbayad sa dalawang kriminal na ito ay walang iba kundi yung mga naglalakihang personas o naglalakihang organisasyon o isang personas na kung saan ay may matinding kapangyarihan o mataas na kapangyarihan at napakaraming pera. Tama? Ngayon, kabado na po ito pong mga DDS. At naglalabas po sila ng kung ano-anong mga komento na ito daw pagkamatay, base lang po sa aking mga naririnig, ito daw pagkamatay ni Mima Alicia ay isang pakana daw ni PBBM para ibintang kay Vice President Sara Duterte para lumabas na talagang kriminal itong si Vice President Sara Duterte. So gusto nilang palabasin na maaaring si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. din ang nagpapatay kay Mima Alicia para nang sa ganon ay mas lalong sumama si Vice President Sara Duterte sa mata ng mga Pilipino. Ang tanong ko naman ganito, kung gustong magpapatay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mga personas ay dapat noon pa. Dapat noon pa.
Dapat matagal niya nang pinapatay yung mga naunang mga personas na nanira sa kanya na kuno itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay bangag. Naalala ninyo? Yung isang kalbo na dating PIDEA. Anong sabi niya? Na ito ganyan, na damay pa nga yung artista. Di ba? Dapat matagal nang patay yun kung gugustuhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pero hindi niya ginawa. Dahil hindi po likas na mamamatay tao ang ating mahal na Pangulo. Siya po ay may takot sa Diyos. Siya po ay talagang gumagalang sa batas o sa tamang proseso. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, para sa akin, kaya nangangamba itong mga DDS dahil mga DDS talaga ang may pakana nito. Alam naman natin na hindi lamang po iisang tao ang binanatan o namumura nito po ni Mima Alicia noong mga panahon na siya ay buhay pa. Napakarami po mga minamahal ko mga kababayan, lalong-lalo na yung mga politikong ang pinaglilingkuran lamang ay iisang tao. Tama? Lalong-lalo na po itong si Robin Padilla na kung saan wala na ngang nagagawang batas, wala na ngang naipapasang batas, wala na ngang nagagawang mabuti. Kaya namumura siya nito ni Mima Alicia nung panahon na buhay pa siya. 'Di ba? Malamang maliban diyan siyempre may mga reliyon din diyan na inuupakan din niya. Lalong-lalo na isang reliyon diyan na Sungayan. Mga minamahal ko mga kababayan na kung saan mas busy po sa pakikialam patungkol sa korupsyon na nagaganap ngayon dito sa ating bansa, samantalang yung korupsyon sa kanilang mismong reliyon, laganap ang pagnanakaw sa kumbaga sa kaban ng kanilang reliyon, hindi nila maayos-ayos, tapos nakikisawsaw sa usapin ng korupsyon sa Pilipinas. Pero yung korupsyon sa loob mismo ng kanilang reliyon, hindi nila matapos-tapos yan, hindi nila maayos-ayos. 'Di ba? Mas matindi pa nga yung korupsyon diyan mismo sa reliyon ng mga Sungayan na yan. Tapos nakikialam sa usapin pang politika. Lumalabas lang po, mga minamahal ko mga kababayan, isa po yan sa mga namumura po o talagang nabibigyan po ng komento nito po o reaksyon nitong ni Mima Alicia nung siya'y nabubuhay pa. 'Di ba? Ngayon, alam ko magtuturuan tong mga to. At alam ko, nagagawa na naman ng kaguluhan itong mga ito kapag may naituro na ito pong dalawang suspect na ito na pumatay po mismo kay Mima Alicia. Malamang, sigurado ko dyan, pag may lumitaw na pangalan dyan na siyang author, siyang nag-utos, siyang nagbayad para ipapatay si Mima Alicia, gagawa na naman ng kaguluhan ito pong mga DDS. Alam naman po natin yan. Tama? Alam naman po natin yan. Tama? Alam natin na talagang estilo na nila yan. Kapag ka nabubuking sila, yun na. Gumagawa na po sila ng kung ano-anong mga istorya para po baliktarin ang pangyayari. Imbes na sila yung masira dahil sa ginawa nilang kasiraan o kahayupan, ang palalabasin na naman nila ditong may kasalanan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya malamang iisa lang po ang nasa isip ko. Malamang gagawa sila ng istorya na isisiksik nila, ipipilit nila, ilalabas nila sa social media na ang may pakana ng pagpatay kay Mima Alicia ay walang iba kundi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. din. Para nang sa ganon lumabas na itong mga ito, pangyayaring ito ay paninira na lamang laban po dito kay Vice President Sara Duterte na halatang halata naman po mga minamahal ko mga kababayan na talagang guilty po siya sa kanyang ginawang panluloko pagnanakaw sa taong bayan. Tama? Ngayon, hindi pa po nilalabas ng Philippine National Police yung testimonya nitong dalawang suspect nito. Pero inaasahan na natin na talagang mga DDS ang nagpatumba po dito po kay Mima Alicia. Wala namang iba Tama? So, ganun pa man, ako'y masaya dahil sa kabila ng ating kapatid, tulad ng sinabi ko, hindi na maibabalik ang kanyang buhay, hindi na natin makakasama sa paglilingkod sa taong bayan o pagdepensa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Natitiyak ko naman na talagang pananagutin po ni PBBM ito pong mga kriminal na ito, lalong-lalo na yung mastermind o nag-utos na para ipatumba ang ating kapatid, no? So kahit papaano
Medyo nagbigay po ng kasiyahan sa ating puso ito pong pangyayaring ito. At alam ko din, gayon din sa pamilya po ni Mima Alicia, alam kong mababawasan po yung sakit sa kanilang dibdib dahil po sa pagkakahuli po dito po sa dalawang kriminal na ito. At syempre, naniniwala din ako ang ating mga kaisa na mga vloggers na kakampi natin, kasama natin, kaisa natin. Alam kong masaya silang lahat, no? So, syempre ako din, masayang-masaya ako. At ang masasabi ko lang po sa pamilya po ni Mima Alicia, kasi alam naman po natin yung estilo po ng mga kalaban natin na para po hindi sila makasuhan, ginagamit po nila yung kanilang pera. Ginagamit nila yung kanilang impluensya. Minsan pa nga tinatakot nila yung mga nabibiktima nila para hindi na ituloy yung kaso, no, na isasampa sa kanila. Ang masasabi ko lang, panawagan ko lang din kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sana po ay pakisuportahan naman po, pakibigyan po ng magbabantay ito pong pamilya po ni Mima Alicia dahil tiyak ko, naguguluhin po yan. Guguluhin, tatakutin po yan ng ating mga kalaban para po hindi na po nila ituloy yung pagsasampa ng kaso. So, inaantabayanan po natin, mga minamahal ko mga kababayan, ito po talagang magiging resulta o yung ilalabas na resulta ng Philippine National Police sa ikakanta po. Malamang maraming kinanta na to, itong dalawang suspect na ito. Dahil balita ko nga, sanay na po itong mga ito. Dati nang may kaso. So kung di pa dahil pinatay ni Mima Alicia, kung hindi dahil sa pinatay nila si Mima Alicia, hindi mahuhuli itong dalawang suspect na to. Dati na palang may mga kaso to na pagpatay, frustrated murder at iba pa. So sa kabilang banda, kahit papaano, nagpapasalamat po yung mga naunang biktima nitong dalawang ito dahil po sa nahuli na nga po. Siyempre, yung mga dati pa nilang kaso, i-charge po yun at pananagutin pa po sila doon. 'Di ba? Pero sa kabilang banda, alam naman po natin na talagang gagawa ng paraan ito pong mga kalaban natin para po patahimikin din. Maging yung mga suspect na ito, at dapat bantayan po ng Philippine National Police yung dalawang suspect na ito dahil posibleng ipatumba rin ito pag nasa kulong. Alam nyo, marami kasing pwedeng gawin ng mga kalaban natin dahil nga sa mapera sila, malawak yung kanilang connection, malamang, di ba? Sa totoo lang, marami silang pwedeng gawin dito po sa dalawang suspect na ito. Kaya doon sa mga pulis, dapat bago nyo ipasa ito sa BGMP, di ba? Dapat meron talagang special na magbabantay sa dalawang ito at dapat hindi ito ihahalo basta-basta doon sa mga nakakulong doon sa loob dahil baka mamaya bayaran lang yung isa doon o yung mga pinakasiga-siga nila doon o pinaka-mayores nila, ipatumba to, bayaran lang 1,000,000 o ilang milyon ba, alam nyo naman pag nasa kulungan na, wala nang pakialam yan mga yan, ano pa bang kakatakot ng mga yan, dati na silang nakakulong, 'di ba? So maraming paraan para iligpit itong dalawang suspect nito. Kaya nga dapat bago ilagay itong dalawang suspect na ito sa BGMP, dapat nakakanta na ito ng napakaraming kanta, 'di ba? Na kung saan ay papabor po para po mabigyan ng katarungan ito pong si Mima Alicia. Tama? O mabigyan ng katarungan yung pagkamatay po ng ating kapatid dahil po sa masasamang loob o sa masasamang tao na tinitira niya, no? So ganun pa man, akala siguro ng mga politikong ito o ng mga sindikatong ito, ng mga taong ito, pag pinatay na nila si Mima Alicia, matatapos na, wala nang magmumura sa kanila. Baka hindi nyo alam, meron pang mas matindi kay Mima Alicia na sisibol. At marami pang Mima Alicia, babae, lalaki na may pagka Mima Alicia na talagang magmumura sa inyo at pagmumurahin kayo dahil sadya naman talagang kamura-mura kayo. Dahil wala kayong kwentang mga personas. So ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, salamat at siyempre doon po sa pamilya po ni Mima Alicia, patuloy po kaming nakikiramay sa inyo at siyempre hindi po namin malilimutan yung naging ambag po ni Mima Alicia
para po sa pagtatanggol sa ating mga kababayan. So muli po, tulad po ng sinasabi ng yung lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating bayan. Maraming salamat po.